Kasabay ng buhos ng emosyon ang pagbuhos ng pagkikiramay at tulong sa mga kaanak ng 5 minasaker sa San Jose del Monte, Bulacan. Napag-alaman naman na ang lalaking umako sa krimen ay dati na palang inireklamo dahil sa panggagahasa at pagwawala. At nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, sa ikalawang araw ng burol ng biktima ng krimen dito sa Bulacan, ay bukod sa mga kapitbahay ay pumunta na rin dito yung mga galing sa Cagayan at Davao City na mga kamag-anak para makiramay din. At mismong NGO at government agency ay pumunta na rin dito at nangako sila na tutulong sa mga pamilya para makamit nila ang hustisya. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Ramdam ang hinagpis ng nangungulilang padre di pamilya sa ikalawang araw ng burol ng kanyang mag-iinang sina Estrella, Dexter Jr., Ella, Donnie at biyanang si Auring. Sa gitna ng misa, mismong pari ang umalalay kay Dexter na parang batang humahagulgol habang tinitingnan ang mga labi ng asawa. Ang hipag niyang kadarating lang mula Davao, niyakap ang kabaong na pinaglalagakan ng namayapang kapatid na si Estrella. Habang ang ina ni Dexter, isa-isang nilapitan at kinausap ang mga namayapang balae, manugang at mga apo. Dahil may umami na sa pagpaslang sa kanyang mag-iina at sa biyanan, ay panawagan ng padre di pamilya kay Pangulong Duterte. Ang hiling ko lang mabigyan ng tamang hustisya kung sino man yung may gawa. Dapat lahat maparusahan. Gusto ko hindi lang parusa, gusto ko nga kung ma-proven yung death penalty, sila yung unang masampulan sa death penalty. Yun lang yung request ko sa mahal na Pangulo. Nagpaabot naman ng tulong ang VACC at ang Public Attorney's Office na sasagutin ang abogado ng pamilya. Wala pong karapatang mabuhay ang mga halimaw sa ating lipunan. Dahil ang mga halimaw na yan ang papatay sa mababait at inosenteng kababayan natin. Pero di lang pala ito ang kaso ni Ibanez dahil sa Barangay Banaba, San Mateo, Rizal. Nakausap namin ang ginang na muntik na raw nitong gahasain. Nagpanggap daw na asawa ng biktima nang pumasok ng bahay nila na lasing at tila nakadroga raw noong Oktubre noong nakaraang taon. Nakilala raw niya ito nang mapanood sa TV kahapon. Nalimpungatan po ako, may umayakap sa akin, so inisip ko po siya, naiinis ako sa kanya kasi madaling araw na, kaya ginawa ko, ano ba, sinisiko ko po siya. Kaya nang buksan daw niya ang ilaw ay nagtatakbo si Ibanez sa pinto, saka tumakas. Ipinabarangay daw niya ang reklamo pero di na nagpakita sa lugar si Ibanez. Kinumpirma ng lupo ng Barangay Banaba ang reklamo ni Abad. Sila raw ang humawak ng kaso at nakilala rin nila nang makita sa TV. Ano po yung kinaso ng mga nag-complain dati? Yung pangbabastos, nangaharasmin niya, naharas ang ano niya ang babastos ng mga babae. O yun, inihipuan, mga ganyan. Dito sa Bulacan, minsan ang inireklamo rin si Ibanez nang magwala at sagasaan ng isang tent. Isang bata ang nasugatan. Lasing daw noon ang suspect. Mike, tinanong din natin ang PAW, si Miss Acosta, kung sakaling humingian ng tulong ang side naman ng suspect dahil hindi naman nakaririwasa sa buhay. Pero ang sagot ng PAW sa pamilya ng suspect ay sarado na raw ang pintuan ng PAW. First come, first serve. So, ibig sabihin yung biktima ang kanilang matutulungan. So, sinarado na nila. Hindi nila mabibigyan ng lawyer ang suspect. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario.